Naramdaman po nyo yun, mga kapatid? Amen. Grabe. Purihin po natin ating Panginoon. Truly, the Lord is holy. Holy is His name. Holy is His name. The Lord is holy. Ang ating Panginoong Hesukristo lamang po, Panginoon. Ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Naramdaman ko, nangilabot ako. Nangilabot ako. Nangilabot ako. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Alam po natin na nandito po ang presensya ng Panginoon. Kaya sa pagkakataon po ito, ihanda po nyo ang inyong mga puso. Huwag po nyong hayaan na bumaba po kayo, mga kapatid, sa pagkakataong ito, mamaya, na hindi nyo po natanggap ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Tinatawagan ko po ang kanyang lingkod, si Pastor Marvin Aguilar. Amen po. Praise the Lord. Amen. Sanay ako Sunday. Kala ko Sunday. It's my second Friday sa isang taon. Sa isang taon. Praise God! Are you blessed, church? Napakaganda po, no? Amen. Praise God. Masyado po malakas. Malakas na yung boses ko. Malakas pa yung microphone. Yan, subok. Yan. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa hapon. Nasanay po kasi ako sa gabi. So, puro gabi nababanggit ko. So, hapon. At alam ko po, bless na bless ang bawat isa. At nakita naman po ninyo ang ating pagbubulay-bulayan at ang pinamagatang kahilingan. Amen. Napakaganda po ng naging kanina, no? Yung mga nag-present ng ano tawag doon? Sign language interpretation. Ganun po ba? Amen. Nakakapangilabot, ika nga eh. What more? Kung si Lord, amen, nandyan, bababa. Bababa si Lord. Dahil sabi po ng Bible, bababa siya. Amen. Makikita natin siya. Lahat makikita. Amen. Amen. Kahit ikaw ay natutulog sa kanyang liwanag, magigising ka, makikita mo. Amen. Makikita mo siya. Bababa. Ano kayang gagawin mo? Ano kayang gagawin mo that time? Amen. Believers, siguro iiyak, magpupuri kay Lord. Siguro lahat na lang na itatawag sa kay Lord, mighty, my Lord, my God. Lahat siguro, paano mo? Masasabi mo, luha. Amen. Nandiyan kagahalakan sa buhay mo. Amen. Paano naman kaya yung mga unbeliever? Ganun ka ba? O baka naman, oh, just go! Oh, Lord, kayo lang, Lord, Lord! Ganun ka lang. Patawarin mo ko, Lord! Ah, yung mga pautang ko, Lord! Wala na yun, Lord! Baka doon ka lang sa time na yun, doon ka pa. No! Ang ating Panginoon po sa kanyang salita, may mga habilin na sa atin. Na dapat yun ay gagawin na lang natin. Mga kahilingan yan! Noong panahon po nila. Amen. Kasama niyang kanyang disipulo, ang sabi niya, malapit na aalis. At babalik ulit. Inulit na naman niyo. Itong kanyang mga disciple, hindi namin nauunang ba? Lord, sabi mo, Lord, na aalis ka. And then, babalik ka rin. Hindi mo na kami makakasama at makakasama mo kami uli. Oh Lord, ano ito, Lord? Hindi ba ang ating Panginoon, sabi niya, hinahambing niya doon sa isang babae manganganak sa John 16. Hindi ba ang babae, sino na ba yung nanganak dito? Mga babae lang po, Amen. Amen. Kung ano yung hirap, sakit,
Amen po ba? Naroon sa iyo. Amen. Hanggang sa paglabas ng bata, yung sakit na yun, anong kapalit? Praise the Lord. Amen. Makakalimutan ang sabi ng Panginoon, yung sakit na naramdaman, yung kalumbayan na yun, mapapalitan ng kagalakan, lalo na, ganito lalabas. Good, sabi ng dati. Yeah? Wow. Ganun na lang. Ang pagbalik ng Panginoon, ang sabi niya, ganun din ako babalik. Sabi ng Panginoon, kung ano yung mga kalumbayan nyo, paghihirap nyo, pagdating ko, yun naman ang kagalakan ninyo. Amen. John 16. Amen. Magagalak ka ba ngayon? Naghihirap ka, may kahirapan, may kalumbayan, may kapigatihan. But may pangako si Lord. Anong sabi niya? John 16. Sa araw na yaon, amen, sa araw na yaon, ay hindi kayo magtatanong sa akin. Pagdating niya, hindi ka magtatanong kay Lord. Bakit? Sinabi na niya kung anong gagawin eh. Amen. Nang anumang tanong, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi sa anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo, sa aking what? Sa aking pangalan. Amen. Amen. Sa time na yon. Amen. Pero, ano sabi po din sa 24? Hanggang ngayon, wala ba kayong hinihingin anuman sa pangalan ko? Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingin sa aking pangalan. Amen po ba? Ano kaya? Anong mensahe mo, Lord? Ano dapat kong hingin, O Lord? Amen. Nahingi mo na ba yung kaligtasan sa buhay mo? Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, patawarin mo ko, Panginoon, sa aking mga pagkakasala. At gagawin ko, Lord, ang mga palatuntunan, mga tuwan mo sa aking buhay, sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo, nagawa mo. Pangalawa, Lord, hinihingi ko po ang kaligtasan ng aking mga magulang, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon, Lord. Upang sa ganon, sa pagdating mo, Lord, kasama ko sila. Sabi ko, hindi mo na ba yun kay Lord? Mga kapatid, kabang-anak, o kadi kaya hinihingi mo, Lord! Hindi kanta niyan, patawad. Payaman. Gusto ko. Sa darating na yun, hindi ka magtatanong. Sabi ng Panginoon, dahil alam mo na ngayon. Alam mo na ngayon, sinabi na ni Lord, katotohanan sinasabi sa iyo. Kung ano man ang hindi sa aking Ama, ibibigay mo. Amen po ba? Amen po ba? Kaligtasan. Ang kanyang Santong Espiritu, ang siyang manangan sa iyo, ayun ang pinag- dahil nais, gusto, request niya kay Lord. Ginagawa mo sa iyo. O nagiging abala ka lang. Nagiging abala ka lang. Kayo'y nagsisingi at kayo'y tatanggap.
upang maluwas ang inyong kagalakan. Tingnan mo ang promise ni Lord. Tingnan mo ang promise ni Lord. Kayo'y tatanggap upang maluwas ang inyong kagalakan. Ganon ang pagbigay ni Lord. Siksik, liglig, at umapapaw. Amen. Humihingi ka ba sa kanyang pangalan? Importante po yun, sa kanyang pangalan. Baka hanggang ngayon, ibang pangalan ang sinasabi mo. Abdullah, Muhammad, bigyan mo ko. Amen po ba? O di kaya ibang santo. Santa Claus. Ay isang taon na naman po, isang Christmas na naman ang darating. Maging ang anak natin, minsan tinuturuan natin, Dear Santa Claus. Nawa, nagsabi po ako ng medyas at bigyan po ng bata, yun ang pagtulong sa atin. Turuan natin ang ating mga anak kung paano ang paghingi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Hindi kung sino-sino. San. Amen po ba? Kung sino si San. So, isang pangalan lang po ang ibinigay sa silong ng langit na sukat natin sa bawat isa. Sino siya? Si Jesus. Kaya ngayon, alam na ninyo kung kanino kayo hihingi. Sa kanyang pangalan, babanggitin po yan in the name of Jesus Christ. Amen po ba? Kailangan ko po, Panginoon, ng kagalingan. In the name of Jesus Christ, O Lord, sa iyong pangalan, Panginoon, Lord. Ibibigay, tatanggap, at lubos at kagalakan ang sa iyo. Amen po ba? Lord, ang aking employer, Lord, wala pa yung sahod namin, oh Lord! Lord Jesus! 3 buwan na po kami hindi sumasahod. Ano magagawa siya? Yung sa pamamagitan ng prayer na yan, kaya nga nandoon ang lubos ng kagalakan. Amen. Sa iyo yun. Kaso hindi. Nagmumukmuk ka lang. Hindi mo binabanggit ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at nandoon ka lang sa sulok na yon at nag-iisip kung sinong tatawagan. Dahil sa tatawagan, mapapahiya ka na. Pero ito, at hindi ka mapapahiya dahil lubos ang iyong kagalakan ang ibigay niya sa inyo. Next slide. Ang sabi po dito sa Mateo 21:22, at lahat ng mga bagay. Ang sabi po dito, lahat. Hindi po sinabing mga konting bagay o mga kung ano lang. Ang sinabi po dito, ni lahat ng mga bagay na inyong ihingin sa panalangin. Amen po ba? Hindi po ito sa telepono. Hindi po ito kung ano po yung, sabi po dito, panalangin. Sino po yung mga hindi nanalangin dito? Sabi ng amen. Lahat po kayo nanalangin. Sa panalangin na may. So, hindi ka lang pala dapat manalangin, dapat ay may pananampalataya ka. Amen. Naroon ang iyong pananampalataya. Naroon ang iyong alam mo na ang Panginoon ay may gagawin, naniniwala ka na may gagawin siya sa mga hinihingi mo, kahit mga imposible po yan. Amen. Ano ang sabi ng Bible? I will tatanggapin. Dapat may pananampalataya.
pananampalatayang Amen. Pinag-pray po na po ba natin? Oo, pero kasi, saan na? Kasi, asan na? Pero, asan na? Pag ginagawa mo yan, yung sulong, walang mangyayari sa buhay. Amen po ba? Amen. Pero pag sinabi mo, pag hiningi mo yan, doon ka lang. Ito, Sister Evelyn. Ibigay mo. Ano man ang hinihingi mo, alam ko, Lord, dahil may pananampalataya ako. Ibigay mo. Ano naman yan? Sasabihin na naman. Sinabi mo. Si Lord, sinabi niya, tatanggapin. Next slide. Santiago 1. Ito po, yung mga walang wisdom. Amen. Ang sabi po ng Bible sa Santiago 1:5-8, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo. Amen po ba? Kung ano man daw yung mga karunungan o kung ano man ang kakulangan mo. Amen. Ano man ang kakulangan? Nag-iisip ka na ba kung ano yung kulang sa'yo? Amen. Nag-iisip ka ba ngayon? Ano yung mga kakulang? Ano yung mga kakulang? Bibigyan pa yun ng mga 2 seconds. 1, 2. Tama na. Okay. Gusto mo ba? Sige, patuloy mo yan. Kung ano yung kulang sa'yo. Ay humingi sa Diyos. Ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng ano? Sagana. Mananagana kapag ito'y hiningi mo sa Kanya. Sa lahat at hindi nanunumbat. Ganun po si Lord. Hindi nanunumbat. Ikaw nga dyan, nagbigay ka lang sa kapatid mo ng 500. Kapag nagtrabaho, at tapat-tapat mo, hindi ba kalalagay ko lang? Amen po ba? Di ba? May mga ganon. May mga ganon. Sa mga magulang, minsan, sobra-sobra. Nanunumbat ka pa. Di ba, bibigyan ko lang kayo ng 100,000. Saan ka pa nagpunta? Ano bang binili mo? Binili mo. Ay, ano yan? Bag? Bag lang. Amen. Praise the Lord. Sinusumpatan. Pero si Lord hindi. Ano man ang hinihingi mo, ano man kalakihan o kalait o ano man, walang panunumbat. Ganun ang pag-ibig ni Lord. Ganun ba tayo, tao? Pagkatapos mo nagbigay kanina dito, nagsisumbat ka, pagbigay ko lang. Sino naman? Hindi na kapag dyan. Amen po ba? Amen po ba? Binigay mo, no, dapat masaya. Amen. Si Lord hindi nanunumpat eh. Si Lord na yun eh. Amen po ba? Amen po ba? Sana po, ganun din tayo. Amen. Dapat nagbigay tayo. Kaya, kasi may blessing na bibigay. Amen. May blessing na bibigay si Lord. Amen. So, hindi na, kakulangan, iisip mo, hingin mo sa ating Panginoon, sa kanyang pangalan, at ibibigay niya ng sagana. Amen? At hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa kanya. Pangako po ng ating Panginoon yan. Amen? Ibibigay. Pag sinabing ibibigay, ibibigay. Ibibigay. O ikaw, iniisip na naman. No! Pag sinabing ibibigay, ibibigay, Lord. Amen po ba? Mga kakulangan, ibibigay 100%. Hindi po ako nagsabi ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? At ang sabi po dito, sa 6, ngunit humingi siya ng may pananampalataya. Kaya nga ito ay nabigay. Amen. Na walang anumang pag-aalinlangan.
Yun pala. Kaya pala binigay ng sagana ng ating Panginoon dahil siya po ay humingi ng may pananampalataya. At hindi siya nag-aalinlangan, hindi katulad ng iba. Posible ito. Hindi pwede ito. Amen po ba? Amen po ba? Ay, so po yan. Huwag ka mag-alilangan. Pag sinabi mo, pinag-pray mo, makakatuwa ko ng magandang employer o something na o di kaya promotion. Amen po ba? Pag sinabi mo yan, amen? Papalit si Mr. sa buhay ko. Amen? Amen? Kahit may babae si Mr. sa Pilipinas, iiwanan niya yon, babalik siya sa akin. Hiningi mo yon, na po walang pagkaalinlangan, ibibigay ni Lord. Ang anak mo, nasa droga o ano, nangyari sa kanya, na ano sa pag-aaral niya, Lord, in the name of Jesus, ibalik mo po ako. Amen. Paisip mo sa kanya, Lord, ang mga bagay, Panginoon, Lord, na kaaya-aya sa iyo. Iligtas mo po sila. At yun ay gagawin mo, Lord. O wala ka lang pakialam, okay ka lang. So kung nag-i-enjoy kayo dyan, enjoy din ako. Amen po ba? Amen po ba? May mga ganun po. Amen po ba? Yung mga mister, yung po ano, may mga ibang lalaki na ganito, tayo nandito. Dapat naman, nandito na rin tayo. O yung mga walang Diyos sa katawan. Nandito na rin tayo. Bakit? Kung ika nga doon sa Pilipinas, puro ka chicken doon, dapat naman dito. So, i-enjoy nila yung life nila. Amen. But, in reality, mga kapatid, hindi po yun dapat. Nandito tayo sa bansang ito upang kanino? Sa mga mahal natin sa buhay. Amen. Inihingi natin ang kahilingan ito sa ating Panginoon, ang gabay ng Panginoon para sa kanila at maging para sa akin upang sa ganon tayo po ay makapagtrabaho, makapaglingkod sa Kanya at managana. Upang sa ganon ay mapadala natin ang mga blessing na ito sa ating mahal sa buhay. O vice versa naman, iba naman po yung iba. Amen po ba? Walang kahilingan, kundi layaw lang ang nasa sa Kanya. Yun lang ang ginagawa niya sa buhay niya kung hindi magpasarap. Nawawala yung kahilingan na sa ating buhay. Amen po ba? Kaya nga ano pong sabi po dito, sapagkat yaw na daalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na tinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkakabila. Amen. Next slide. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Amen po ba? Kung ikaw, kapatid, sa oras na ito, nag-aalinlangan ka, huwag mo nang asahan na ibibigay ni Lord. Pag sinabi mong mahirap yan, huwag mo nang asahan. Ibibigay ni Lord? Hindi. Kasi nag-alinlangan ka na yun. Pero kung nandoon yung pananampalataya mo, pag yung hiningi mo para sa Kanya, ibibigay niya. Walang posible. Amen po ba? So kung ikaw ay nag-aalinlangan, parang inulad ka sa isang alon kung saan lang mapadpad doon. Kaya kung ikaw ay sino mahilig nagpatag? Diba? May mga Kristiyano na mahilig pa sa ganun. Ballroom. Yan. Amen. At Kristiyano, huwag mo. Amen. Kayo na lang dalawa ng Kristiyano. Ano po ba? Huwag kayong magalit ng gadyo sa mga ganun. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Ang tao may dalawang akala ay walang tiyaga.
sa lahat ng kanyang mga paglakad. Kapag wala kang tiyaga sa mga ganito, wala kang mapapala. Amen po ba? Kaya nandoon ang buong katyagaan natin. Amen. Sa paghiling natin sa ating Panginoon. Hindi man lang binibigay ni Lord yan, baka there is something sa buhay mo. Amen po ba? Kaya dapat maayos muna. Ano po sabi dito sa Isaiah? Ang sabi po dito sa Isaiah, sa Marcos muna tayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin at hihingin ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen po ba? And then, next slide. Dito. Ang sabi po dito, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi mixing. Amen po ba? Amen. So, ang sabi ng Marcos kanina, ang inyong dalangin at hiningin ang may pananampalataya ay sa inyo. Ngayon po, kung hindi pa ito binibigay ng ating Panginoon, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi mixing. Na hindi makapagligtas, ni hindi maina ang kanyang pandinig. Amen po ba? Ang Panginoon po, kailanman, hindi maina ang kanyang pandinig. Ni hindi makarinig. Amen. Kanina nabanggit ni Brother Gary yung mga rebulto. Hindi po ba? Ang ating Diyos hindi po ganoon. Ang ating Diyos ay nakakarinig at hindi po maiksi ang kanyang kamay. Lahat tayo ay naaabot ng ating Panginoon. Amen po ba? Kung yung inaakala natin yung Diyos natin noon na sinasamba, na may mata, hindi makakita, may kamay, hindi makahawak, may ilong, hindi makaamoy, may bibig, hindi makapagsalita. Ngunit ang ating Panginoon, ngayon na ating pinaglilingkuran, hindi maiksi ang kanyang kamay. May pandinig siya. Amen. At meron po siyang, at hindi, sabi niya, hindi mahina ang kanyang pakinig, hindi makarinig, kundi pinaghihiwalay. Amen. Pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ng inyong Diyos. Na dahil lang po sa mga kasalanan kung minsan na sinasabi natin ang Diyos, parang hindi na ako pinakikinggan. Amen po ba? Ay, hihingi naman ako kay Lord lagi. Amen. Nakikita mo ba yung ano yan? Ito, yun, hanggang doon. At tungo doon. Nililimpaso ko yan. Ginaganon ko yan. Amen po ba? Ngayon, bakit ganon? Hanggang ngayon, di ako pinakikinggan ni Lord. Bakit? Dahil sa mga kasalanan. Amen. Mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ng inyong mga kasalanan ay siyang nagpapakubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Kaya pala hindi mo ko, Lord, pinakikinggan dahil sa mga kasalanan ko, Lord. Lord, hindi naman, Lord, masama ang magmahal, O Lord. Ito nga, Lord, sinama ko nga sa church. Dalawa kami nagpe-praise the Lord. Ngayon, pag-uwi ko sa Pilipinas, sasama ko rin ang aking asawa. Magpe-praise the Lord. Pag nasa pa rin ako, Lord, nandito siya, praise the Lord din kami. Lord, di mo ba makikinggan, Lord, sa mga sinungalingan, Lord? White lies, Lord, naman yun. Hindi ba, Lord, yung white lies, hindi naman ganun ka. Sino magsabi dito white lies hindi kasama? Kasama dito. Kahit green lies pa yan, violet lies, o kung ano man lies na yan. Basta nandun yung lies. Hindi sin pa rin. Amen po ba? Amen. Akala mo sa atin. Amen. Yun nga lang ang sabi ng Bible sa James 4:17,
Hindi ka lang dumalo sa kanyang gawain, kasalanan na yun. Am I right? Ay, hindi. Pakibasa lang po. Pakibasa lang, Brother Gary. 4:17 ng James. Hindi ko po ito nasabi. Pakiano lang po. Amen. Sa hindi mo paggawa ng mabuti, ang pagpapunta sa church ay mabuti po yan. Amen po ba? Amen po ba? So kapag hindi ka nag-attend, hindi po ako nagsabi niya, kasalanan. Amen po ba? Amen. Kahit tapos hindi ka naman bilang na, sabi mo, o di kaya magkakalagnat ako, hindi mo nakikita ng in advance. Kasalanan na po yun. Amen po ba? Yung paggawa ng mabuti na hindi mo ginagawa, kasalanan na po yan. At yun ang nagpapakukli sa mukha ng ating Panginoon. Kaya kung minsan yung panalangin mo, hanggang dito lang sa kisang ito. Kung nakikita mo yung mga word, yung mga words na sinabi mo, hanggang lang. Pero, pag ikaw ay nasunod sa ating Panginoon, sa bawat kahilingan mo, sa bawat dalangin mo, yung mga words na yan, tatagos na dito. Tatagos na yan. At ang ating Panginoon, marunong yan. Kung ano man ang binanggit mo, ano man ang gusto mo, ibigay nila. Amen. Maraming kahilingan sa hapong ito, sa bawat isa sa inyo. Ito na po yung pagkakaroon. Na walang pag-aalinlangan sa atin. Yan. Kagalingan. Amen. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Gusto mo? Ano pa? Sabi kanina, kung kulang ang karunungan mo, hingin mo, bibigay ni Lord. Kung ano man ang kakulangan mo, ibibigay ni Lord. Saan ka pa? Saan ka ngayon? Saan ka? Ano kulang sa'yo? Kulang ba ang sahod mo ngayon na tinanggap? Lord, next month. Mamaya po, sasaksiyan natin. Kahit hindi mo hinihingi, ibibigay nila. Kahit hindi mo hinihingi, ibibigay ang ating Panginoon. Ano pong sabi dito sa James o sa Santiago 4:3? Kayo'y nagsisisi. Natok na po ba kayo? Sabi na yun. Kayo'y nagsisisi. At hindi kayo nagsisitangkap. Dahil sa kasalanan, na ginagawa po natin, alam natin yung mga kasalanan na yan, sapagkat nagsisiingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Amen po ba? May mga gano'n. May mga panalangin po kung minsan, masamang panalangin. Panginoon, nainis po ako dito sa katrabaho ko, Lord. Nawa po, mahulog po siya, Lord. May ganun po. Lord, sumpain mo sila, Panginoon! May ganun panalangin po. Lord, nawa po. Ito po, Lord. Hawak na hawak ko, Lord. Hawak na hawak ko, Lord, ang iyong mga salita, Panginoon, Lord. At ito, Lord, ang papilito, Panginoon, Lord, ng loto, Lord. At ito po ilalagay ko, Lord, dito, Lord. At payamanin mo ko upang sa ganon, O Lord, itong mga kapitbahay kong ito,
makita nila na ako'y tunay mong anak, na mananalo ako ng loto. Amen po ba? Amen? Amen po ba? May mga ganun. Lord! Nawa makakita ako, Lord, ng taong makakatulong sa akin, O Lord. Dahil naghihirap ang aking pamilya, Panginoon. Saan naman ganun? Pananalig. Amen. Na kahit sa mga nakaw na sandali lang, dito lang naman. Para naman yung pamilya. Bad. May ganon. Amen po ba? May mga ganon na mga panalangin. Kung ninyo may kwento, may dalawang kaibigan, nagnakaw sila. Yung sa kanilang pagnanakaw, wala silang, dahil dadaanan po nila, ido, mayroon po silang isang bangka. Hindi po nilagay po nila yung payamanan po. Pagkatapos po, nung napuntas po yung bangka, sabi na, Lord, kasi gano'n naman ang sitwasyon natin, ha? Pag nandun na sa pagipitan, si Lord na, no? Lord, hindi ka naman sa manalangin tayo. Sabi ko man, Lord. Ano naman siya nagnakikinig, isang naglalay, Lord, iligtas mo lang po kami ang kalahati ng kayamanan ito, Lord, ibibigay namin, Lord. Ibigay mo, Lord. Sa atin to eh. Mag-ahati tayo dito. Mga panalangin po. Amen. Sa tingin mo ba, pakikinggan ka ni Lord sa mga gano'n na bagay na gagawin mo sa buhay mo? Amen. Maging seryoso po tayo. Kasalanan na nga yung ginagawa mo. Ngayon, malapit ka kay Lord, pakikinggan ka kaya ni Lord. Yan sabi ng Bible sa ating mga kasamaan, kasalanan, at hindi tayo pinakikinggan ng ating Panginoon sa mga dalangin natin. Kung nais mo ang mga panalangin na yan ay aabot sa Kanya, ay maging tulad po tayo sa taong ito. Nalugod ang ating Panginoon sa Kanya. Dahil si Solomon, iniibig niya o minamahal niya ang ating Diyos. Mula sa kanyang pagkabata, gano'n na lang po ang paglilingkod niya dahil ito po ay kinagbubilin o hinagilin ng kanyang ama kung anong gagawin niya. Amen po ba? Ano po ang nangyari sa unang mga hari ng 3:5? Ang sabi po dito, sa Gabaon ay napakita ang Panginoon kay Solomon. Ito tayo magbawakas. Sa panaginip, sa gabi. Amen. Napakaganda po na yun, no? Kung ang ating Panginoon ay magpapakita siya sa ating mga panaginip. Amen. Magsasalita siya. Ang ating pong Panginoon ay banal. Tandaan po natin, Lord, you're holy. Ang ating Panginoon ay mamamalagi sa mga banal. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nandoon po, mag-isa panaginip po ni Solomon. Sa panaginip sa gabi at sinabi ng Diyos, ingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Sa kanya pong panaginip, ha? Hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Ikaw, ano kaya ang ibibigay? Pagkat sabi ng ating Panginoon, sa iyo yan. Siguro may gusto ko ba? Gusto ko ganito. Amen po ba? Ganun ang sa tao. Ang sabi po dito sa 6, at sinabi ni Solomon sa kanyang panaginip,
ikaw ay nagpakita sa iyong lingkod na aking amang kay David ng malaking kagandang loob ayon sa kanyang inilalakad sa harap mo sa katotohanan at sa katuwiran at sa katapatan ng puso sa iyo at iyong iningatan sa kanya itong dakilang kagandaang loob. Amen. Na iyong ibinigay siya ng isang anak na nakaupo sa kanyang luklukan gaya sa araw na ito. Tinutukoy po niya, sarili niya, ano po, ni Solomon. 6, 7. At ngayon, Panginoon ko, Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David. Amen. Napakaganda. No? Parang makata kung siya magsalita. Na aking ama at ako'y isang munting bata lamang. Hindi ko nalalaman ang paglulumabas at pumasok. Meaning to say, si Hari Solomon po, wala siyang knowledge. Wala siyang kaalam-alam sa pagiging hari na ginawa siya ng ating Panginoon. Amen. Lord, bakit ako naririto, Lord? Wala akong kinalaman, O Lord. Bakit ginawa mo akong pastor, Lord? Amen po ba? Next slide, 8. At ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili. Isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. So, si Haring Solomon po, dahil sa kanyang pagkabata na siya po ay tumayo bilang hari. Ano siya, ano? Siguro, noong time na yon, nung naipasa sa kanya pagiging hari, siguro na ano sa kanya, paano ko kaya hawakan ko? Kayang kinalaman ko. Kasi, kumain lang ako. Hindi ko naman alam yung trabaho ng aking ama. Hindi ko naman ano. Pero may mga pinagubirin po sa kanya. Amen. Nakalin. Yung po maging obedience tayo sa ating Panginoon. Yun lang ang tinuro ni David sa kanya. Kung paano maglingkod sa Diyos. Amen. At ang ating Panginoon naman ay tunay na nalugod kay Solomon. Dahil sa kanyang ginagawa. Kaya sa kanyang panaginip, nagpakita po ang ating Panginoon. Hingin mo kung ano ang gusto. Amen. So nagsalita na po si Solomon. Amen. 8, eto na po ang kanyang hiningi. Praise the Lord. 9, bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama. Sapagkat sino ang makakahatol dito sa iyong malaking bayan? Amen. So nag-worry siya, sino kaya kakahatol? Wala akong alam dito, Lord, wala akong alam. Pero hiningi ko niya, alin? Matalinong puso. Praise the Lord. Then, at ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon. Amen. Amen. Nakita na po yung ating panalangin ay may pagpapakumbaba. Amen. Pagpapakumbaba na panalangin na malulugod si Lord. Amen. Malulugod siya sa mga ganitong mga panalangin. Amen. Na hiningi ni Solomon ang mga bagay na ito. 11. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay. Amen? Hindi hiningi, matalinong puso lang po, ang sinabi niya. Hindi mo hiningi ang mahabang buhay o hiningi man sa iyo ang mga
kayamanan? O hiningi man o mo man ang buhay ng iyong mga kaaway? Kundi hiningi mo sa iyong katalinuhan upang kumilala ng iba. Hindi ka nag-pray upang yumaman. Amen. Hindi ka nag-pray para may hulog sa iyong kamay ang iyong mga kalooban. Hindi mo pinag-pray na magkaroon ka ng mahabang buhay. Pero tayo pag nag-pray, many more birthdays to come. Tuwan-tuwa ka. Di ba? Hindi. Kundi yung pusong matalino ang gusto. Isa naman. Amen. Amen. Next slide. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang antas at talino, wisdom and knowledge, karunungan at kaalaman. Amen. Matalinong puso na anupat walang naging gaya mo na sa una sa iyo o may babangon man sino pagkamatay mo. Last verse. Na akin namang ibigay o ibibigay sa iyo ang hindi mo hinihingi. Ang kayamanan at gayon din ang karangalan na anupat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. Amen. Praise the Lord. Biro mo yung panalangin niyang matalinong puso. May kasamang pangis na hindi niya iningi, pero ibinigay ng ating Panginoon. Sino si Solomon? Ito ba yung pinaka-mayaman? Ha? Hindi ko ba? Amen. Ikaw, ano ang hinihingi sa oras na ito? Ano? Ano? Nag-change mind ka ba sa hinihingi mo? Ano? Yung pala po ay susunod na lang po pala sa likuran natin ay kung tayo ay tapat na umiibig at naglilingkod sa Diyos. Alam ng ating Panginoon kung ano man ang iyong mga pangangailangan sa atin. Ang sabi ng Bible hindi mo pa sinasambo, alam na ni Lord kung ano ang nais mo. May mga problema ka sa buhay mo na nararanasan mo ngayon. Kailan ka pa hihingi sa pangalan ng ating Panginoon? Tila baga ikaw ay napapagod na sa kakadalangin, pero kumisan, meron kang ginagawa, kaya kumupubli ang mukha ng ating Panginoon na hindi ka lugod-lugod sa Kanya. Kaya sa oras na ito, ang nais ng ating Panginoon ay mapabago. Ang kaisipan na yan, ang puso na yan, ay ilapit mo sa ating Panginoon at maging kaaya-aya sa Kanyang harapan. Malulugod siya sa iyo sa oras na ito dahil ang oras na ito ay napakahalaga. Tumatayo ka dyan, pumunta ka rito dahil mayroon kang nais, may kahilingan ka sa ating Panginoon. Kahilingan mo sa mga mahal mo sa buhay.
Mga magulang mo na may karamdaman. Mga magulang mo nakakaranas ng kahirapan. Maging ang iyong sambahayan. Asawa mo, mga anak mo, naghahanapan kayo. Kung minsan wala na rin komunikasyon. Nanatili kang napakahabang panahon dito sa Bahrain na wala mang lang nangyari. Na malagi ka dito 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. Hanggang ngayon, nangungupaan pa rin. Bakit ganon, O Lord? Naitanong mo na ba sa buhay mo? Hanggang ngayon, nangungupaan ka pa rin? Hanggang ngayon, wala kang tahanan? Hanggang ngayon, ang pamilyang ito ay hindi nabubuho? May mga kanya-kanyang pananampalataya, may kanya-kanyang mga paniniwala. Hanggang ngayon, naghahanap ka ng trabaho na ayaw mo sa trabahong ito. Dahil kulang na kulang ang kinikita mo. Bakit ganito, Lord? Napapagod ka na nagpapadala, kulang na kulang, sahod, dadaan lang sa kamay mo. Bakit ganoon, O Lord? Naitanong mo na ba sa sarili mo yan? Sa iyong pag-uwi, ganun din. Magbabakasyon ka, pagbalik mo rito, puro utang, utang, utang. Ba't ang sabi ng Bible, hindi ka na mangungutang, kundi bagkus, ikaw pa ang magpapautang. Sa darating na naman ng isang taon, ganun na naman ang mangyayari sa buhay mo. Mga pangangailangan hindi nawawala. Sakit at karamdaman naroon lagi. May mga problema sa pamilya. Bakit nagkakaroon ng ganito sa buhay natin? Ang sabi ni Lord, kapag hiningi mo, ibibigay niya. Hiningi mo na ba ang isang pamilyang ito ay mabuo? Muli! Nagkasala niyo asawa, nagkasala ka, hindi pa pwede pagsamahin muli. Panginoon, ang tanging kahilingan po namin, Panginoon Lord, sa oras na ito, sa aking mga kapatid, ang bawat pamilya ay ma-restore mo, Lord. Magkakasama-sama, nandoon ang kaligayahan, naroon ang kagalakan sa kanilang mga puso. Bigyan mo rin ang bawat isa ng kontento sa buhay. Dahil alam po namin, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan man. Sa pagkakataong ito, Panginoon, kumilos ka sa bawat puso na hindi nag-aalinlangan sa oras na ito, kundi sila ay tunay na sumasampalataya sa bawat paghihingi nila sa iyo. At kailanman, hindi mo sila pagkukulangin, Panginoon. Hindi mo sila pagkukulangin. At kung mayroon man, Panginoon Lord, sa oras na ito, sa mga mahal nila sa buhay na may karamdaman, may cancer, may leukemia o anumang disease na ito, sa iyong pangalan, Panginoon Jesucristo, dinadalangin po namin ng may mga karamdaman ito, ang may mga sakit na ito, sa aming po mga kapatid. Natanggapin nila, Panginoon Lord, ang kagalingan sa iyong pangalan. Sa oras na ito, gamutin mo, Panginoon Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Sa oras na ito, Amen. kami sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Amen, Lord.
Hallelujah. Dahil ang pera, Panginoon Lord, na aming pinagpapaguran. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon Lord, na hindi po ito napupulot lamang po sa tabi-tabi. Kundi ito, Panginoon Lord, ay mga pinaghihirapan. Ang mga halagang ito, Panginoon Lord, na hindi lamang po mapunta sa hospital o sa anumang mga bagay, kundi, Panginoon Lord, ang kilig ng aking mga kapatid na ito, ang kanilang pera, O Lord, ay maipon nila, Panginoon Lord, at mapunta lamang po ito sa dapat pupuntahan. At hindi po sila pagpupulangin, Panginoon Lord, sa pang-araw-araw nilang kabuhayan. Bagkus, Panginoon, ang kalakasan sa lupang katawan nila at sa kanilang espiritual ay manatili, Panginoon, sa kanila. Amen. Ang ningas ng kanilang pananampalataya, Panginoon Lord, ay magamit nila lagi sa iyo, Panginoon. At sa unang pagkakataon po na nakasama po namin ang mga kapatid na dinala mo rito, may plano ka sa kanila, Panginoon,